Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kailan biglang magkaka-open ng schedule natin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo, sir, o kayo po? Hindi, si Senator Lacson, pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-usapan namin yung tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami ni former Speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap. So, except this communication that we might have to meet very soon. SB, yung main purpose of the meeting is to talk about yung flood control probe. To talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maimita sila. So, yun ang initiative doon. So, paano yung sir? Kailangan mag-meeting, bakit kailangan po sabi? Kasi siyempre, makapag-isipan pa kayo lalo na kung na-cover up. Para maimbita. Para mag-inform ng invitation. Doon po siya formally invite sa meeting? Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation... Pero wala pang. Pero yung invitation letter, idinaan ho kay Speaker Lee para kay Martin Romualdez. Wala pa. Wala pa rin po. Wala pa. Puro ano pa lang yan. Puro sketching usapan. Wala pang formal. Wala pang letter. Wala pang meron lang kami mga common friends na nababanggit na baka dapat pag-usap para malaman kung mag-iimbita kami, kung may imbitahin through speaker or diretso kay Congressman Martin. Pero sure na po ba yung November 14? Nabakante na po ba yung 14 for the DRC hearing? We'll verify. Verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siya iimbitahin, di ba? So ganun ang gawin because he's a sitting congressman. Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. At di rin na ginagawa sa amin yun. Nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kailan biglang magkaka-open ng schedule natin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo, sir, o kayo po? Hindi, si Senator Lacson, pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-usapan namin yung tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami ni former Speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap. So, except this communication that we might have to meet very soon. Ayan mga kababayan, makipagpulong daw po itong si Senate President Tito Soto, no? Dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero sinabi niya hindi naman daw po siya yung nagsiset ng meeting, no? Si Senator Lacson yung nag-initiate na mag-set ng time, no? Para makipagpulong or makapag-usap po sila nila House Speaker or dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay po dito sa ginagawa nilang invitation, mga kababayan, no? Sa susunod na mga hearing or sa susunod na hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin po doon sa massive corruption, no, ng flood control, mga kababayan, at pati nga po itong kay Saldico na inimbitahan rin po nila, pero nasa ibang bansa naman po itong si Saldico. So tingnan natin kung ano pong magiging kalabasan nito, mga kababayan, no, dito sa kailang invitation, kasi pwede na po nila itong isyuhan ng warrant of arrest kapag hindi po talaga ito sumipot, mga kababayan, dito sa Senate
Senate Blue Ribbon Committee hearing. So sana tuloy-tuloy po yan mga kababayan, no? At mapilitan or mapilit itong si Saldico na mapauwi dito sa Pilipinas dahil tila nagtatago na po siya mga kababayan, no? Doon sa ibang bansa at ayaw na po yatang umuwi dito kasi sinasabi niya meron umanong death threat itong si Saldico kaya umiiwas na mga kababayan. So ganyan po yung mga palusot.com talaga nila mga kababayan kasi booking na po sila, no? At yung abogado ni Saldico lumabas kanina, humarap sa media at nagsalita na hindi daw po pagmamay-ari ni Saldico yung bilyon-bilyong peso na halaga ng mga air assets mga kababayan, no? At nauna nga pong kinumpirma ng CAAP ng Civil Aviation of the Philippines yung tatlong air asset ni Saldico na nakalabas na ng Pilipinas. Yung dalawang helicopter niya na ilang daang milyon yung halaga nasa Kuta, Kinabalu, Malaysia na mga kababayan. At yung mamahaling private jet niya, yung Gulfstream nasa Singapore na mga kababayan. So sabi naman ng kanyang abogado, si Attorney Roy Rondain, na hindi daw po pagmamayari ni Saldico yun mga kababayan. So maniwala po ba kayo doon na hindi daw po pagmamayari ni Saldico pagkat yun po ay pagmamayari daw po ng Misibis Aviation. So yun po yung kumpanya ni Saldico mga kababayan. So separate daw po yun according to his lawyer, si Attorney Rondain. Magkaiba daw po, no? Yung or separate daw, hindi pagmamayari ni Saldico yun kasi doon nakapangalan sa kanyang negosyo mga kababayan sa Misibis Aviation. Pero iwan ko yung mga palusot na mga kababayan, dyan naman tayo dinadaan, no? Pag mayaman talaga ginagawa ang lahat, paikutin tayo, pinapaikot yung batas, no? Pero kapag mahirap yung involved dito mga kababayan, maski isang daang halaga lang po yung ninakaw ay talaga namang kulong agad mga kababayan. Wala tayong kalaban-laban, diretso tayo doon sa kulungan. Pero pag mayayaman yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, ganito po yung nangyayari, talagang pinapaikot lang nila yung or iniikutan nila yung batas mga kababayan. Ganun po yung realidad, no, dito sa ating Pilipinas. Kapag mayaman ka ay talagang kayang-kaya mong paikutin, no, ang batas sa kamay mo. Pero pag tayo'y mahihirap at maliit lang yung halaga na ninakaw natin, wala tayong pangbayad ng abogado, ay talaga namang diretso tayo sa kulungan. Yun po yung nakakalungkot na realidad, no? Kaya itong mga mayayaman, mga politiko, mga kababayan ay namihasa na, no? Dahil wala naman po talagang batas na pwede silang bitayin, no? Wala pong death penalty doon sa mga corrupt. At unlike doon sa ibang bansa kagaya ng Japan, kapag involved ka or na ano lang yung pangalan mo, nakaladkad mga kababayan sa korupsyon, ay talagang kusa po silang nag-step down, no? Magre-resign, at yung iba pa talaga ay mag-suicide pa mga kababayan. Dito sa ating Pilipinas, sa bansa natin, mga politiko ay pakapalan ng mukha. Hindi na po sila tinatablan ng hiya mga kababayan. At dito nga po sa bahay mga kababayan, no, nakakagulat itong bahay pala ni Martin Romualdez doon sa Massachusetts, USA na nagkakalaga ng 130 million peso ay inilipat niya mga kababayan sa korporasyon. Kapalit lang po yung $1 lang mga kababayan, or $1 lang ang kapalit doon sa 130 million pesos na bahay niya doon sa Massachusetts. Kaya nakakapagtaka mga kababayan kung bakit ganun, anong nangyari, bakit inilipat niya yung property niya doon sa papuntang korporasyon mga kababayan. So siguro meron po siyang iniiwasan mga kababayan, baka mamaya mabuko dahil dito ay mas pinili niyang ilipat na lang doon sa corporation na $1 lang ang value mga kababayan. So hindi naman po tayo ganun kabobo, no, para hindi natin maintindihan yung ginagawa po nila ngayon ay todo tanggi na po sila mga kababayan, no? At yung CAAP nga, wala pong nakitang pangalan ni Martin Romualdez na nakapangalan sa kanyang mga air assets, no? Taliwas doon sa mga binabalita sa mga mainstream media na may mga air assets po sila, si Saldico at si Martin Romualdez, pero ngayon ay todo deny na po sila mga kababayan, no? Hindi na po nila or tinatanggi na po nila itong mga properties nila mga kababayan. So hanggang kailan
at hanggang saan kaya abot itong investigation nila mga kababayan, no? At para po sa aking personal na opinion mga kababayan dito, no, hanggat si President Marcos pa rin ang ating presidente ay hindi po makukulong itong mga magnanakaw na ito mga kababayan, no, itong mga big fish na ito. At alam naman natin na pinsan niya, first cousin niya itong si dating House Speaker, at si Saldico nga lang hanggang ngayon hindi pa niya mapapauwi mga kababayan, hindi pa kinakansila itong passport ni Saldico para sana mapilitan siyang umuwi, no, ma-deport. Pero wala pong aksyon, no, ang gobyerno ngayon mga kababayan, ang ICI, yung ginagawa nila ngayon ay hindi sila nag-imbestiga doon mismo sa Ilocos Norte mga kababayan, kung saan marami pong mga ghost project at mga substandard na mga project ng flood control na ibinulgar na po yan ni dating Governor Chavit Singson. Pero yung ICI ay wala pong kilos pa mga kababayan, wala pang aksyon, no, pagkat inuna pa po nilang mag-imbestiga doon sa Davao City. Dumating kanina doon sa Davao itong mga tauhan ng ICI mga kababayan, sila Magalong at si Asurin, no, nandoon po sa Davao ngayon nag-imbestiga doon sa mga project doon mga kababayan, no. Samantalang itong Ilocos Norte na sinasabi ni Manong Chavit ay hindi po nila pinuntahan mga kababayan, hindi po nila or wala po atang balak silang mag-imbestiga doon mga kababayan, kasi doon yung baluarte ng presidente, nandun yung anak niya congressman doon mga kababayan sa Ilocos Norte sa 1st District, no, at maging doon sa 2nd District kasi pinsan niya rin po yung congressman doon. So ganun po mga kababayan sa aking tingin, no, yung pangyayari or mangyayari kapag hindi po mapalitan ng presidente, or hanggat siya pa yung presidente ay hindi makukulong itong mga big fish mga kababayan, itong mga politiko na ito, itong mga main proponent na ito, yung mga maliliit lang na isda yung makukulong dito mga kababayan sa tingin ko dito, no. At ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pag-meeting, no, ni Senate President Tito Soto at ni Ping Lacson dito kay dating House Speaker Martin Romualdez? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.